Sir, ano yung implications? Kasi yesterday may lumabas na resulta from the PSA checking yung mga parang around 2,000 names and then parang 1,000 plus yung wala raw pong records. Ano po yung implications nito doon sa investigasyon ng good government? Well, hindi naman siguro implication. So, kino-confirm lang po yung mga findings saka karamihan po ng mga tanong dun sa aming hearings, no, na yung mga tao na yon ay hindi po totoo at hindi nag-exist. Siyempre, na-magnify lang po to dun sa sa kasikatan po ni Mary Grace Piatos, pero meron pa po pala siyang 1,000 na mga tropa na kasama. So again, parang hindi naman na po kami nagulat doon. Papunta na nga po doon at alam po natin na hindi po totoo itong mga taong to. So, at nagamit lang yung mga pangalan na to para makapaglabas po ng kaukulang na confidential funds. So, in addition sa sinabi ni Kong Pao, no, dito natin makikita na merong systematic fraud, no, na ginagawa nila, no, sa paggamit ng confidential fund. So, ang ibig sabihin, dinoktor nila yung kanilang mga acknowledgement receipts, no. Sa madaling salita, parang ito yung mga nangyayari no na ginagawa sa rekto, no, dinodoktor yung mga dokumento. So, kailangan itong maimbestigahan, kailangan itong ma-forward din, no, sa ating mga ahensya ng ating pamahalaan para kung sino yung kailangan managot, dapat managot kasi hindi po pwede na pipikiin mo yung dokumento ng ating gobyerno. I think that it will be helpful hindi lang dun sa pagpapatuloy ng investigation, but it will also be helpful in clarifying how confidential funds are to be used. Meron na ho tayong final na bill to that end, and I think with this, kasi minsan naisip natin madaling magpalsipika ng 5, 10, 100 pangalan, 1,000 pangalan ang gagawa-gawa natin. Malaking problema po yan. Sir, kasi yung Quadcom magpe-present daw ng parang partial committee report or parang progress report before the House plenary. I wonder if yung good government, meron din po bang ganitong progress report and kasama po ba sa mga irerekomenda yung filing ng certain cases, etc. and against kanino po? I think meron nang ginawang summary nung last na hearing nung good government. Nandun yung mga batas na at first yung mga findings na nakita ng mga miyembro ng komite. Second, yung mga batas na kailangang i-file, no? And I think in the later part also the cases that needs to be filed, no? Especially how yung amount of accountability at culpability ng mga SDOs kasi sila po ang may critical role. At to be honest, ibabasehan natin yung rules ng yung joint circular, yung SDOs talaga ang mananagot. Subalit, nung committee hearing, ay narinig naman ho lahat na tinatanong mo ang SDO, palagi lang ho ang sinasagot, utos po ito ng ating pangalawang Pangulo. Well, naka-ready na no yung ating committee report, no. Yun kay Chairman Joel, no. Magsasubmit na tayo ng committee report sa plenaryo at para at least no malaman ng ating mga kasamahan sa Kongreso kung ano talaga yung nangyari sa paggamit no ng confidential fund ng Office of the Vice President and Department of Education. At may mga recommendation nga ang committee na kailangang magsampa no ng kaso no sa ating mga law enforcement agency, kailangang panagutin sa maling paggamit ng confidential fund ano. At para hindi na rin to maulit at meron na rin tayo mga binabalangkas na mga batas no para at least hindi na mangyari ulit ano yung maling paggamit no ng confidential fund ng kahit anong sangay ng ating pamahalaan. At kung sino man yung makita no na may pagkakamali ay kailangan managot no sa batas kahit na ito
kasing taas ng opisina ng Vice Presidente, yung mga disbursement officers, kung ito man kahit sino man ang pwedeng tamaan, ano? So kailangan may managot dito sa maling paggamit ng confidential fund ng OVP at saka ng DepEd. Sirs, good morning. So sir, bagamat sinabi niyo po kanina na wala pa naman na pag-uusapan, but meron pa po ba tayong mga informations gathered or nalalaman na meron pang ikatlong impeachment complaint na ipapasa dito sa Kongreso, isusumiti dito sa Kongreso regarding kay BP Sara? And my second question ay ano na po yung plano o ginagawa natin? Kung hindi pa na pag-uusapan, ano po ba ang kakahinatnan ng dalawang impeachment complaint filed here in Congress, sir? First, dun sa una mong tanong, si Sec. Jen mismo ang nagsabi na meron pa daw nagpaabot ng feelers na meron pang third impeachment. And I think it's only prudent that we wait. I agree with him totally that we should be more prudent. Kasi alam nyo naman may technicality when it comes to the first, second, third impeachment petition. So I think to give the House a better leverage and a better appreciation, mas maganda sabay-sabay na endorse. Hindi naman siguro tayo nagmamadali na gawin ito, no? Nasa loob pa naman tayo ng tamang timelines. Pangalawa, yung pangalawang tanong mo is ano yung plano tungkol sa klaro na ho yung sinasabi ng House mula ng simula. We will perform our constitutional duty at the right time. Good morning po, mga kong. Sir, yung reaction nyo lang po doon sa statement ni Vice President Sara Duterte kahapon na inilabas regarding impeachment. I-quote ko na yung sinabi niya. Para sa akin kasi, kung mayroong impeachment complaint, that will be a way or an avenue na maayos kung masasagot kung ano man ang mga accusation sa akin dahil meron kasing rules ang impeachment. It is an inconvenience but otherwise para sa akin sa tingin ko naman okay ito kasi masasagot naman ng maayos ang accusation. Again, it is another lip service ng ating Vice Presidente. Dahil nakikita naman natin na napakadaming pagkakataon na kailangan niya magpaliwanag, hindi naman siya nagpapaliwanag. Ngayon, ang sinasabi na naman niya na through impeachment, makakapagpaliwanag siya. Pero nakikita naman natin, inisnab niya ang hearing sa Kongreso, inisnab niya ang hearing sa NBI, hindi siya nagpupunta, hindi nagpapakita, tapos sasabihin niya na ang tamang venue ang impeachment. So, hindi na natin maintindihan kung ano ba talaga ang gusto ng ating Vice Presidente. Maraming pagkakataon na pwede siyang pagpaliwanag, hindi siya nagpapaliwanag. So, mahirap talaga pag magpaliwanag kung hindi mo talaga alam kung paano mo ipapaliwanag yung mga ginagawa, At sana malinawan yung kanyang pag-iisip at binabati natin siya ng Merry Christmas at Happy New Year.